Mga unang linggo ng December niyan, lalabas na ang arrest warrant ng Sandigan Bayan. Baka bago magpasko, kulong yan si Jinggoy. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Ang nagbanggit kay Jinggoy na siya'y involved dyan, si Bryce Hernandez. Si Bryce Hernandez, yung dating assistant district engineer ng first district engineering office ng Bulacan, DPWH. Sabi ni Bryce Hernandez, si Jinggoy Estrada ay naglagay ng 355 million na flood control project sa Bulacan. Ayun, dun sa distrito ng sa First Engineering District. Ngayon, kinumpirma din yan ng dating district engineer na si Alcantara. Mayroon ngang 355 million si Jinggoy. Na insertion 355 million. At dahil doon sa 355 million na yon, nagbigay ng kickback. Nagbigay ng kickback kay Jinggoy Estrada. Ngayon, saan natalo si Jinggoy doon? Ang gusto ni Jinggoy, humingi siya sa San Juan Regional Trial Court ng TRO, Temporary Restraining Order. Gusto niyang pigilan si Bryce Hernandez na magsalita tungkol doon sa akusasyon ni Bryce Hernandez. Pinapatigil ni Jinggoy. Gusto niya, wag nang magsalita pa si Bryce Hernandez tungkol sa issue na yon. Kumbaga, ang gusto ni Jinggoy Estrada, wag nang mag-discuss ng ganong issue si Bryce Hernandez. Hindi na rin siya magsasalita tungkol doon. Bawal na. Yun ang hinihingi niya sa korte. TRO, Temporary Restraining Order. Ang problema, hindi siya pinagbigyan ng korte. Oo nga naman. Bakit mo naman pagbabawalan si Bryce Hernandez na magsalita ng alam niya tungkol sa iyo, Jinggoy Estrada? Yun nga ang hinihiling ng taong bayan na lahat ng may alam ay lumabas at magsalita. Tapos ikaw, senador ka pa naman ng bansa, senador ka ng Pilipinas, tapos ikaw pa yung magsasabi doon sa gustong magsalita? Babawalan mo? Hihingin mo pa sa korte? Ay di ba napakaano naman nun? Kumbaga, ang gustong mangyari ni Jinggoy, patigilin ng korte si Bryce Hernandez na magsalita tungkol sa kanya doon sa issue ng flood control sa Bulacan. Kaya ang hinihiling niya sa Regional Trial Court ng San Juan, TRO, i-restrain, Temporary Restraining Order, i-restrain, pigilan si Bryce Hernandez na wag nang magsalita tungkol doon sa issue laban sa kanya. Bakit naman? Bakit naman pagbabawalan ng korte? Kaya tama lang yung desisyon ng korte. At saka dapat bilang senador, hindi mo dapat ginagawa yun. Bakit mo pagbabawalan ang mga testigo na magsalita laban sa iyo? Di sagutin mo. Di sagutin mo. Kung sa tingin mo nagsisinungaling yun, sagutin mo. Pero hayaang lumabas ang katotohanan. Ang ginagawa ni Jinggoy dito, parang gusto niyang i-obstruct ang justice. Obstruction of justice ang labas. Mabuti na lang, matino yung korte. Hindi denied, rejected ng korte yung TRO, Temporary Restraining Order, na in-apply ni Jinggoy laban kay Bryce Hernandez. Ang gusto niya, patahimikin, wag magsalita, itigil na ni Bryce Hernandez. Bakit mo pipigilan si Bryce Hernandez? Siguro ayaw niya na. Ang gusto niya, tulungan siya ng korte, parang bubusalan ang bibig ni Bryce Hernandez. Gag order yun Ang TRO na hilihiling niya, gag order. Ibig sabihin, o-orderan ng korte si Bryce Hernandez na itigil mo na yung pag-akusa mo kay Jinggoy Estrada. Hindi yun. Dapat talaga magsalita si Bryce Hernandez.
Dapat talaga sabihin niya yung nalalaman niya. Bakit mo papaanuhin? Bakit mo bubusalan ang bibig, Jinggoy? Kaya yan, Oh, denied. Wala. Hindi grinant ng Regional Trial Court ng San Juan yung TRO. Kaya, ibig sabihin nito, tuloy pa rin si Bryce Hernandez. Kung ano man ang mga sinasabi niya tungkol kay Jinggoy, malaya pa rin siyang sabihin nito. Kasi hindi kinatigan, hindi pinagbigyan ng korte yung hiling ni Jinggoy na patigilin si Bryce Hernandez sa pagsasalita tungkol sa kanya. Pero ang maganda dito, mga kabunyog, mga kababayan, mabuti naman kahit papano magaganda ang desisyon ng korte tungkol kay Jinggoy. Kaya ito, magsasakit ang ulo nito ni Jinggoy, malamang makukulong pa ito. Malamang makukulong ito. Malaki ang posibilidad. Kaya pang ilang kulong niya na yan. Kaya yung sinasabi ni Marcoleta, safe ka na. Safe ka na, Jinggoy. Ang malinaw, hindi safe. Bakit hindi safe? Yung TRO na hinihiling niya, hindi grinant. Tuloy din si Bryce Hernandez. Kaya ang mangyayari dito, mga kabunyog, mga kababayan, kapag kinasuhan na si Jinggoy Estrada, kasi nag-recommend na ang ICI ay nag-recommend sa ombudsman na kasuhan na si Jinggoy. So, sabi ng ombudsman, magsasagawa ng preliminary investigation hanggang November 25. Pag November 25, magpa-file na ng kaso ang ombudsman sa Sandigan Bayan. Pag nag-file ang ombudsman ng kaso sa Sandigan Bayan sa November 25, mga unang linggo ng December niyan, lalabas na ang arrest warrant ng Sandigan Bayan. Baka bago magpasko, kulong yan si Jinggoy. Nag-press con si di ba nag-press con si DPWH Secretary Vince Dizon, saka si Miko Clavano, yung assistant ombudsman. Pareho sila nagsasabi na bago magpasko ay maraming maaaresto. Kaya posible diyan na masasama sa maaaresto si Jinggoy, si Joel Villanueva. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.